Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama na magbubunyi at magkapasulan po sa ating Panginoon sa isang napakagandang araw na kanyang pinatulog po sa atin ngayong buwan na ito. Sa ating panimula ay sama-sama po natin basahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po sa aklat ng mga awit 95, 1-2, and 6-7. Ito po ang sinasabi. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ang batong kublihan. Ating nangandugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa ating may dalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Salamat po sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa isang napakagandang umaga na pinili sa amin. Salamat Panginoon sa loob ng 19 na taon na pag-iingat, pagmamahal, pag-aaruga na aming pinaranasan sa pamagitan ng Panginoon na inyong kapangyarihan. Aming dalangin Panginoon na patuloy po kami maglingkod sa inyo ng tapat, may kagalakan at buong kalakas ng Panginoon ang buhay. Kaya Panginoon, ang umaga pong ito at ang buong taon ay inahandog ko lang sa inyo sa tanging para ng pamaman ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat at inaanyayahan ng bawat isa na sabay-sabay natin itaas at sabay-sabay natin papurihan ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Tayo lahat ay lumawit. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka, magpagkailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka, magpagkailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nakikinig sa iyong para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kalungkulan. Nais ko pakinggan lahat sa puso ko. O Panginoon,
sa larawan ng damdamin aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko nag-awit na, maging sa kahuli-huli ang hininga. Ang nais ko ay sumbahin ka, sumbahin ka. Ang tanging katugunan sa'yo kadakilaan. Sumbahin ka, sumbahin ka. Ang tanging kadakilaan ng buhay ko't talakasan. Di man sapat lahat ng nalalaman, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Isa'y ang kahanga-hanga, kahit na ulit-ulitin ko, sabihin ko. Mahirap maisalarawan ng damdamin aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-huli ang hininga. Ang nais ko ay sumbahin ka, sumbahin ka. Ang tanging
patuloy tayong maawit at patuloy natin sasambahin, patuloy natin pasasalamatan ang pangalan ng Panginoon.
mo, naging pinagbabago para sa amin. Sa'yo lagi ang pinakamainang na pagpuli, Panginoon. At kahit mapagod na kami, Panginoon, sa pag-awit, hindi ko matutuklasan na maglagay ng pagmamahal na inilalaan mo sa bawat isa sa amin. Kaya patuloy kami mahal sa Diyos. Patuloy kami sasamba. Patuloy kami magpupuli sa mga. Pagbabagon, pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon, sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Minsan ba ating pag-ibig? Di magbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Hindi mapaniwalaan, buhay mo'y binigay. Sa tulad ko'y hindi karapat-dapat, minahal mo ng wakas. Hari ng kapayapaan, Diyos na kabutihan, magbigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Ibigay sila sa puso ko. Di mapalisan ng biyaya sa pinalay mo. O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Hindi mapaniwalaan, ang buhay mo'y binigay. Sa tulad kong di karapat-dapat, minahal mo ng wagas. Hari ng kapayapaan, Diyos na kabutihan, magbigay kang lubusan, awa ko'y walang hanggan.
Magandang umaga muli mga kapatid, at muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tulad ng ating tinalakay nung nakaraang linggo, na sabi ko ay tutuloy natin, na ang ating paksain ay patungkol sa ano ba ang dapat na makita o mahayag sa isang iglesia at ano yung kanilang tungkulin o gampanin sa loob ng iglesia. So meron po tayong dalawa na pinag-usapan. Una, ang gampanin o yung dapat na mahayag sa isang iglesia ay ang pagiging malapit natin sa Diyos. Ang sabi nga dun sa Hebrews 10:22, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. So yun po yung unang tinalakay natin, na kung saan ay ito yung gampanin na dapat na mahayag sa isang iglesia, yung pagiging malapit natin sa Diyos. Pangalawa, sabi sa Hebrews 10 verse 23, so let us hold unswerving to the hope we profess. So manghawak tayo sa pag-asa na siyang ipinahayag na natin noong una, sapagkat ang nangako ay tapat. Huwag tayong dapat na matinag kahit na sa panahon ng pagsubok, ay kailangang maging matatag tayo at hindi tayo nag-aalinlangan sa pananampalataya natin sa Panginoon. At pangatlo, matatagpuan natin dun sa verse 24, na ang sabi ron, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Manalangin tayo. Aming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa umagang ito. At pinagkakatiwala po namin ang bawat sandali na aming gugulin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang manguna po sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan upang patuloy po naming maunawaan ang iyong mga salita. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, doon sa verse 24, makikita natin yung pangatlong puntos po natin. Ang sabi ron sa unang pangungusap, and let us consider one another. Binanggit doon yung the word consider. So, ito yung isa sa mga gampanin na tinatalakay natin. Maliban doon sa dalawang puntos na sabi ko, na ito yung dapat na nakikita o nahayag sa isang iglesia. So madalas nating banggitin yung salitang iglesia, at alam ko naman na ito ay alam nyo na, mga kapatid. Sapagkat ang iglesia ay hindi nga tumutukoy sa isang istruktura, kundi ito ay tumutukoy sa bawat individual na tinawag ng Diyos at ibinilang sa kanyang sambahayan. So, ang iglesia ay tumutukoy sa mga tao at hindi sa building o struktura. So, ano nga ba yung dapat na gampanin? Ano nga ba yung role? Minsan na pag iba-iba yung mga kahulugan ay binibigay natin kapag ang tinutukoy ay ang salitang role. Sa Tagalog, ito ay ang gampanin. So, ano nga ba ibig sabihin yan? So, narito yung mga kahulugan
ng salitang role. Ito ay isang gampanin ng bawat isang individual o ng grupo. Ito ay ang mga responsibilidad na kailangang maisagawa sa kanyang buhay o sa grupo o sa tao na binigyan ng gampanin. So narito yung mga halimbawa ng pagkakaroon ng responsibilidad. Halimbawa, yung mga pulis, yung mga doktor, yung mga sundalo, yung mga magulang, lalo na ngayon. No, pasukan na bukas sa susunod na araw. Ang laki po ng role ng mga magulang, no? Kahit kaming mga guro ay napakalaki ng gampanin ang nasa amin. Ang sabi ko nga, habang kami ay nagpe-prepare ng mga modules, mga activities, napakahirap. Paano pa kaya sa mga magulang na siyang magsisilbing talagang pangunahing gabay sa pag-aaral ng mga bata? Bagay, ang una namang mga guro talaga noong panahon ng mga ninuno natin ay mga magulang, no? So, yun yung gampanin na dapat nilang gawin, makita sa kanilang buhay. So, balik po tayo sa gampanin o tungkulin ng bawat kabahagi ng iglesia, no? Sa iglesia. So, dun nga sabi ko, sa verse 24, una nating makikita yan. Ang sabi ron, let us consider one another. Yung, pansinin natin yung salitang to stir up. No, kasi binanggit yun sa verse 24. Kung babasahin natin, let us consider one another in order to stir up love and good works. No? So, sa Greek Interlinear Bible, pag kinuha po natin yung original words ng to stir up, sa Greek ay kinuha ito o sinulat ito sa salitang paroxysmon, na kung saan yung paroxysmon ay mayroong katumbas na kahulugan na to provoke unto. To provoke. Yung salitang ito ay ginamit sa dalawang paraan. In a negative way and in a positive way. But in this verse, sa verse 24, it was used positively. No? Positibo siyang ginamit. Kapag binaybay po natin yung verse 24 sa Greek Interlinear Bible, ang sabi ron, paroxysmos, agapis kay kalun ergon. Para na akong si ano niyan. Di ba? So, ano yung ibig sabihin nung salitang Griego na yon? Ang sabi ron ay motivation for love and good works. So, makikita natin yung salitang stir up. Di ba, pag ginamit natin yung salitang stir up is to, yung haluin, to stir. Yung provoke, may dalawang pagkakagamit niyan, negatibo at positibo. And then, yung lumabas na salita dyan, mula doon sa original na salin o pagkakasulat ng salitang to stir up is to motivate. No? Motivasyon. Magbigay ng motivasyon. So, itong salitang ito ay kadalasang ano nga ba ibig sabihin ng motivasyon? Tinignan ko po doon sa Google. Uso na ngayon kasi ang Google, kahit sabi nga, kahit na konting salita, hindi na si Miriam ang tinitingnan ngayon.
ang tinitingnan ngayon ay si Google. Pero si Google, ang kanyang source, si Miriam. Ano? Okay. Sabi ng iba, sino kaya binabanggit ni Pastor na si Google at saka si Miriam? Si Google, yung sa Google, no? Application. Si Miriam Webster. Ano? So, dati kasi ang tinitingnan natin kapag definition, kahulugan, sa dictionary, si Merriam-Webster. No? Pero ngayon, si Google na. Pero si Google, ang kanyang source din, si Merriam-Webster. No? Okay, ano yung salitang motibasyon? Doon sa salitang motibasyon, ito ay, sabi nga, isinatagalog sa salitang motibasyon. Pati Tagalog ngayon, nababago na rin. Nagiging moderno. So, sa literal na Tagalog, sabi nga, na pagsasalin, ito ay isinalin sa modernong salita na motibasyon. So, ang isang kahulugan na ibinigay dito ay yung inspirasyon, dahilan ng paggawa ng isang bagay. Pag sinabi nating motibasyon, ito yung nagiging dahilan upang ang isang tao ay ipakita yung kanyang paggawa. So, yun yung ibig sabihin ng motibasyon. Siya yung nagiging dahilan. Pagkakaroon ng interes. Halimbawa, yung salitang motibasyon, no? Siya yung nagiging dahilan upang ang isang tao ay magkaroon ng interes sa isang bagay. O ito ay nangangahulugan ng pag-uudyok. No? Pag-uudyok o panghihikayat. So sa ibang salita, ang motibasyon ay ang sanhi o dahilan ng paggawa ng isang bagay. Maaring ito ang mag-udyok upang ipagpatuloy o magpursigi sa isang hangarin o ninanais. Ang motibasyon ang sinasabing pagkakaroon ng lakas ng loob at pagharap sa lahat ng pagsubok sa pagpapatuloy ng buhay. So kung gagamitin natin yung salitang motibasyon, no? Halimbawa sa pamilya, sasabihin ni Asiel sa kanyang pag-aaral, ang pamilya ko ang aking motibasyon upang mag-aral ng mabuti at makapagtapos. Meron naman ang motibasyon para sa kanila, ang motibasyon ko ay nag-uudyok sa akin upang umahon sa kahirapan. Kaya nagsusumikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Pwede yun, yung ibig sabihin o yung halimbawa ng salitang motibasyon. Ito pa, nawawala sa landas at tinatamad ang mga kabataan kapag wala silang motibasyon sa buhay. Kaya minsan yung ibang mga magulang hinahayaan na yung kanilang mga anak na magkaroon ng maagang relasyon. Kasi ang sabi nga ng mga kabataan, kailangan ko na bibigay sa akin ng lakas, ng udyok. Kaya yung iba, ang motibasyon nila, yung pagkakaroon ng relasyon. Pagkakaroon ng GF, pagkakaroon ng BF, sa ibang salita, inspirasyon. Pero, sabi nga, sa iglesia, o ang bawat bahagi ng iglesia, ang siyang nagiging motibasyon ng ibang mga mananampalataya. Tulad sa aklat ng Hebreo, alam naman natin na ang kalagayan ng mga Hebreo ay
nasa panahon na sila ay sinusubok ng Panginoon. Sinusubok sa kanilang pananampalataya. Marami silang mga kinakaharap na mga pagsubok na siyang nagiging dahilan upang sila ay malamig sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Kaya nga yung unang hamon na ibinigay sa kanila is lumapit sa Diyos. No? So, ang mga kaanib, ang bawat bahagi ng iglesia, ang siyang naghihikayat o nag-uudyok upang mapukaw, gisingin ang bawat isang kabahagi ng iglesia. Saan sila dapat pukawin? Ang sabi nga, doon sa talata natin, sila ay dapat pukawin sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. Sabi doon sa Tagalog, verse 24 ng Hebrews 10, sikapin din nating gisingin. Ang word doon ay gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So sabi doon ay pukawin natin sila. No, tayo ang mag-udyok sa kanila upang sila ay bumalik sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Pero dito, mas malalim pag-ibig o pagmamahal ang tinalakay. Kasi yung salitang pagmamahal dito, di ba, meron tayong tatlong kahulugan o ibig sabihin ng ng love. Yung phileo, filial, at saka agape. Agape love. Ang ginamit dito sa Hebrews 10 verse 24 is agape. Paroxysmus, sabi roon, agapis. So, ibig sabihin, yung love doon ay yung pag-ibig, pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. So, ito ay isinalarawan ng Panginoong Hesus. Yung agape love na yan, na kung saan ang pagmamahal na yan ay yung pagbibigay ng buhay, tulad ng pagbibigay ng buhay ng Panginoong Hesus para sa mga makasalanan. So tayo bilang kaanib ng iglesia, dapat tayong maging, sabi nga, tayo yung nag-uudyok, pumupukaw sa mga kapatid sa pananampalataya upang gisingin ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at sa paggawa ng mabuti. Paano tayo makakahikayat kung tayo mismo ay di nakakitaan ng pagmamahal at paggawa ng mabuti sa kapwa? Kasi dapat yung pag-uudyok na yan, para ka na rin talagang nangangaral dyan eh. Mamaya, pag-usapan natin yan. No? Laging pag-usapan natin yan eh. No? Pero nababalikan naman. No? Sabi nga, tayo yung nagsasalita, dapat unang makita sa atin yan. Kung ang gampanin ng bawat isa ay makapaghikayat, ikaw ang magiging dahilan upang ang bawat isa ay kakitaan ng pagmamahal at paggawa ng mabuti kung ito ay nakikita sa iyong buhay. Diba? Dapat mo lang ipakita natin yung pagmamahal na yan sa ating kapwa at yung paggawa ng mabuti. Diba? Kaya nga, sa panahong ito, mga kapatid, tayo ang ilaw ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung sila man ay nanghihina, kung sila man ay, ang sabi nga, yung kanilang ilaw ay, pahina na, tayo ang mag-udyok sa kanila. Sapagkat gampanin ng isang iglesia na tayo ay maging isang taga-hikayat sa ating kapwa mananampalataya. Okay, pangalawa, sabi ron nung una, to stir up, diba? Gisingin, maging tagapag-udyok. Doon sa verse 25,
ito, ano na natin to masyadong palasak. Sabi nga, palasak na, lagi na po natin itong nababasa. Di ba? Ginagamit po natin lagi ito pag tayo nagpe-fellowship. Doon sa verse 25 ng Hebrews 10, ang sabi ron, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So dito makikita natin, no, para makita na yung pagkokonsidera sa mga mananampalataya o sa bawat isa ay ang sinabi rito ay to encourage. To encourage. Pero bago yan, bago sinalita yung encourage na yan, dun sa una makikita natin. No, kasi ito yung ito yung pinaka dahilan kung bakit tayo makaka-encourage. Ano yung dahilan na yun? Not forsaking the assembling of ourselves together. Doon sa Tagalog version, ang sabi rito, huwag nating kaliligdaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya na nakasanayan ng iba. Then, ang sabi ron sa susunod na sila, sa halip. So, ibig sabihin, makapagpapalakas lamang tayo ng loob sa isa't isa kung tayo ay hindi liliban. Malaking ibig sabihin nito ano ba yung ibig sabihin ng sumulat ng aklat ng Hebreo nang sabihin niya yung salitang huwag ninyong kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. So kasi noon, yung mga Hebreong o yung mga Hudyong naging mananampalataya, sa kanila, nakagawian pa rin nila yung kanilang pagsamba. Na kung saan, hindi na, kumbaga, hindi na yung dati nilang ginagawa na pagsamba, uri ng pagsamba sa relihiyong Hudyo, kundi yung pagsamba nila ay nakatuon sa pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. Na kung saan ay hindi ang wala pa kasing Biblia noon ang ginagamit nila ay yung scroll pa rin, na kung saan yung Old Testament yun yung kanilang pinagbabasihan. Actually, nung itinatag ang unang iglesia, talaga namang walang Bible, ang pinagbabasihan nila ay yung lumang tipan. Kaya kung ano man yung kanilang ginagawa, hindi man yung dati, pero meron pa rin kaugnayan dun sa kanilang ginagawa. So, bilang mga Kristiyanong Hudyo na nakakilala sa Panginoon, meron pa rin silang pagtitipon na ginawa. Kasi ang ginamit dun sa salitang English, sa New King James Version, ay assembly. Pagtitipon. Na kung saan sila nagtitipon upang patuloy na magpalakasan sa isa't isa. Kaya nga, ang sabi rito ng may akda, huwag din yung kaligtaan yung pagtitipon. Katulad ng ginagawa ng iba. So, bakit niya sinabing katulad ng ginagawa o nakasanayan ng iba? Kasi nga, kung titingnan natin, yung kalagayan ng mga Hudyong Kristiyano o yung mga Hebreong Kristiyano noon na sinulatan ng may akda, ng aklat ng Hebreo, ay nasa panahon ng pagsubok na kung saan sila ay nanglalamig sa kanilang pananampalataya. At marahil dahil sa mga problema, mga pagsubok na kanilang kinakaharap, ay nakakalimot na silang dumalo sa kanilang mga pagtitipon.
Kaya doon sa verse 25, nakikita natin yung salitang gaya ng nakasanayan ng iba. Ito ay realidad din sa ating buhay ngayon, mga kapatid. Na kung saan, na merong ibang mga mananampalataya ang hindi na nakasanayan, yung talagang dumalo sa pagtitipon. Siguro sasabihin ng iba, pastor, paano po kami makakadalo sa pagtitipon? Wala naman tayong pagtitipon na ginagawa. Alam nyo, ang nangyari lang ngayon sa panahon ng ating pandemya ay yung naibang estilo ng ating pagtitipon. May pagtitipon pa rin na ginaganap. Ito yung online fellowship. Diba? So noon, kung tayo ay face to face, para tayong sa DepEd, ano? Kung noon face to face tayo, ngayon online tayo. Pero pagtitipon pa rin ang ginagawa natin. Walang pinagkaiba. Kasi kumakanta pa rin tayo ng papuri sa Diyos. Umaawit tayo ng pasasalamat sa Diyos tuwing araw ng linggo. Kahit online to, meron tayong masayang awitan ng ginagawa. Meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, ang nakalulungkot ngayon, no? Ang mga Kristiyano, ang worship sa kanila ay ibinabatay na lang nila kung saan silang libre na oras. Na mamaya na ako manonood, pwede ko naman balikan yan. Pero alam nyo, mga kapatid, kung tunay na tayo ay kabahagi ng Iglesia ng Panginoon, hindi natin dapat kalimutan yung bawat araw, linggo na nga lang, no? Na tayo ay nagsasama-sama na magpuri sa Panginoon. Kahit ito ay malayo man yung ating lugar sa isa't isa. Pero pinaglalapit tayo ng makabagong moderno. Kaya hindi tayo dapat, sabi nga, isipin natin na hindi dumalo. Kasi alam nyo, lagi kong, di ba, sabi ko na sa inyo ito dati, lagi kong tinitingnan sa inyo yung viewer. No? Kapag ang mga view ay nakita ko nasa 30, kasi meron ako nakita mga nasa 38 lang ang viewer doon sa YouTube. No? Alam niyo ba, nalulungkot ako doon sa ano na yun. Kasi iniisip ko, merong mga kapatid ang hindi naka-view. No? Kasi makikita mo kapag tumataas ang yung nag-view, siguro lilipas yung mga isang linggo. Lilipas yung isang linggo, magkakaroon na ng bilang na madadagdagan. Kasi alam nyo, kine-check ko yan eh. Akala nyo, basta gumawa lang tayo ng YouTube channel. Pero alam nyo, nire-review ko yan. Yung mga viewer at saka nagla-like. Actually, ilan ang nagla-like eh. No, kasi yan ang uso ngayon eh, no? Uso, like, view, share. Kaya alam mo kung sino-sino yung mga talagang nakakasama sa pagtitipon. Kapag yan ay umaabot sa 50, abay, masaya na ako. Alam niyo kung bakit masaya na ako? 50 lang. Kasi kapag nag-50 tayo, sa loob ng isang bahay ilan miyembro natin pag pamilya. Halimbawa, sino ba marami ang pamilya sa atin? si Brad Joji. Kasi meron siyang ilang ba anak ni 5? 5 ba? 4 lang. So, tingnan mo, kapag sila ang nanood, madami na kagad sila. Yung anak nila, 4. No, kasi nandyan na si Justin. Dagdagan pa ng 2. Meron pa yung mga nandyan, yung mga kamag-anak namin nandyan sa loob ng bahay nila. So, ibig sabihin,
kapag nagkaroon ng isang view, ibig sabihin, merong ano yun, merong plus. Kaya pag nag-50 ang viewer, ibig sabihin may plus yun. No? Plus 2 or plus 3 or plus 4. O biran nyo kila Aki, plus 4 na yon. Sa amin, no? Pag kami ay kumpleto, o ilang kami? 5. Medyo mataba ng konti. Wala nang plus, kayo naman. Di ba? So, masarap makita na kahit malayo tayo, ay nagkakasama tayo sa pagkakatipon-tipon. Kasi, kapag tayo ay dumadalo sa ating pagtitipon, kahit online yan, ay nakapagpapalakas tayo ng loob. Yeah. Tayo ang nagiging dahilan upang ang iba ay manumbalik sa kanilang kasiglahan, sa kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya, ang dapat gawin ng bawat kabahagi ng iglesia ay huwag kaligtaan ang panahon ng ating pagtitipon. Bagkus tayo ay maging huwaran, maging modelo sa gawain natin. Sa bawat pagtitipon natin, kailangan ay maging huwaran tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon, na tayo ay sinusubok, no? Sinusubok tayo dahil sabi nga sa nararanasan nating pandemya. Pero alam nyo, sabi nga nung mga mga nag-aaral kung gaano raw katagal yung magiging ganito yung ating sistema. Hanggat hindi po dumarating ang sabi nga ay yung pagtuturok, yung vaccine, ganito po lagi tayo. Pero alam niyo mo, kami sa DepEd positibo. Kasi ang aming isipan, pagdating ng quarter 3, no, posible meron nang tayong face-to-face sa pag-aaral. Sana nga po tayo ganito rin ang ating maging kaisipan. No? Na darating yung araw na tayo ay maghaharap at magtitipon ulit, magkakasama para sa gawain ng Panginoon. Pero pansamantala, ito muna yung ating gawin. No? Kaya nga, kung tayo ay dumadalo, tayo ang nagsisilbing lakas ng mga kapatid natin na nanghihina. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, yung salitang sa halip, di ba? Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sa NIV, ito ay i-translate sa salitang to encourage. To encourage. Ibig sabihin ng encourage, kasi pagdating sa New King James Version, ang ginamit naman is to exhort. No? Kapag yan ay pinag-aralan mo, yung mga salitang yan, medyo mayroong magkakaibang mga kahulugan. Lalo na kapag, halimbawa, isinalin na sa Tagalog, no? Madami ng kahulugan yan. Kaya nga doon tayo sa malapit na translation ng Biblia. Ano ba ang malapit na translation ng Biblia? Di ba? Ang sabi nga, King James Version ang pinakamalapit na version, na translation ng Biblia. Pero, dahil tayo ay nasa bago, di gamitin natin New King James Version. So, ano ibig sabihin ng salitang exhort? No? Sabi nga, exhort means the expressions of approval and support. No? Ang source natin is WordNet 3.0. Google tayo Di ba? Ano pa ang ibig sabihin ng to exhort? The act of giving hope or support to someone. Sumuporta sa isa't isa.
Yun din po ang source natin, WordNet 3.0. The feeling of being encouraged. Yung damdamin na kung saan yung mga tao na nanghihina ay hikayatin natin, i-encourage natin. And then, ang sabi ron, the act of encouraging incitement to action or to practice as the encouragement of youth in generosity. Masyado nang malalim. Alam nyo, sa panahon ngayon, ang kailangan natin ay hindi lang magpalakas, kundi dapat tayong maging matapang sa pagharap sa mga pagsubok, at hindi lamang yan, magturo. Diba? Kaya nga, ang ginamit na salita doon sa verse 25 is to exhort. New King James Version, but exhorting one another. Di ba? Ano ibig sabihin nito? To exhort. Alam natin na hindi lang para magpalakas, but sabi ron, exhorting means the act of practice of exhorting, the act of inciting, incite, humalina, magbuyo, o magudyok, to laudable deeds. Diba? Yung pag sinabi nating laudable is kapuri-puri. So ano ang ipinapakita sa atin nun? Yung the word exhorting, ibig sabihin niyan, tayo yung mag-udyok, tayo yung mangaral, tayo yung humikayat. Di ba? Tayo muna. Bago tayo mangaral, tiyakin muna natin na yung ipapangaral natin ay nakikita sa ating buhay. Sapagkat yung aral na isinasabuhay natin, yan yung pangaral o pangangaral na makapanghihikayat sa mga kapatid natin na sa panahon ng pagsubok ay nakakaligtaan ng pagtitipon o nanghihina sila, pero tayo ang magiging dahilan upang sila ay manumbalik sa ating Panginoon. Yung sumulat nung Hebreo, ay talaga namang ang sabi niya kasi ay ito na yung panahon na dapat ay ayusin natin yung ating buhay bilang mga mananampalataya. Na alamin natin ano ba yung dapat na makita talaga sa isang iglesia o sa mga kabahagi ng iglesia nito. Na sabi ko nga nung una, dahil sa mga pagsubok na dumarating sa buhay nung panahon ng mga Kristiyano noon, ay lumalayo sila sa Diyos. Pero dapat ayusin nila yung kanilang relasyon sa Panginoon. Muli silang lumapit sa Diyos. Yung kanilang kaugnayan sa Diyos ay patuloy nilang papanumbalikin. Kapag merong mga lumalayo, yung mga malalakas sa pananampalataya, ang maging dahilan upang mahikayat sila na manumbalik sa Panginoon. Di ba? And then, dun sa pangatlo, let us consider one another. Diba? Isaalang-alang natin yung ibang mga mananampalataya. Hindi pwede kasi tayong sabi nga, kapag ikaw ay naging kabahagi ng iglesia ng Panginoon, hindi pwedeng maging lone ranger ka na hindi ka makikialam sa nangyayari sa iyong kinakabilangan. Halimbawa, kapag ang ibang kamay ay sabi nga na-stroke, ang buong katawan ba ay hindi magiging concern dun sa na-stroke na isang bahagi ng katawan? O kung ikaw ay kamay na lang na gumagalaw,
Pero imposible naman yon na isang kamay lang ang gumagalaw, tapos lahat patay. O, meron kalahati. Di ba? Di ba? Meron kalahati patay. Pero ano ang ginagawa nung nasa bahaging active? Di ba pilit niyang pinagagalaw yung namatay na kabilang bahagi. So kasi hindi natin maialis na tayo ay isang buo. Ang iglesia na tinawag ng Diyos ay isang buo. Hindi yan pwedeng mabuhay sa iisa lang o alone. Kaya nga, ang sabi riyan, let us consider one another. Yung isaalang-alang natin yung iba. Na kung sila man ay nanghihina, tayo ang maging dahilan upang sila ay lumakas sa kanilang pananampalataya. Bakit kailangan natin gawin yan? Bakit natin kailangang maging tagapaghikayat? Kasi, ang sabi nga, dun sa verse 25, the day is approaching. Malapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. No? Malapit na. Sabi nga ng mga ngaral ano yung sinabi nila? Nasa tribulation na daw. Tayo ngayon. Ano? Wag po kayong kumbaga, maraming mga aral kasi ngayon, ang natin, napapanood natin sa online, kaya minsan naghahalo-halo yung ating pananaw. No? Naghahalo-halo ang ating pananaw. Yung ibang katuruan na pinapanood natin, ang siyang na-adapt natin. So, maging aware tayo doon, mga kapatid. Kasi bago magkaroon ng tribulation, may rapture muna. No, may rapture muna bago magkaroon ng tribulation. At ang tribulation, ang sabi nga, ang intention nito is pukawin ang mga Israelita sa kanilang paniniwala sa Diyos. Ipakita sa mga Israelita na dapat nila talagang sampalatayanan ang Panginoong Hesus. So, dapat talagang gumanap tayo sa ating gampanin bilang kabilang sa Iglesia ng Panginoon. Ang role natin, mga kapatid, isaalang-alang natin yung iba. Yung iba na nanghihina, tayo ang maging dahilan upang lumakas sila. At madadala lamang natin sila na muling bumalik kung mismo tayo ay gumaganap doon sa tungkulin na ipinapangaral natin. May hikayat lamang yung mga kapatid natin kung nakikita ito sa ating buhay. Malapit nang dumating ang Panginoon. At kapag malapit nang dumating ang Panginoon, mapalad, sabi nga, mapalad ang mga taong nagtiwala sa Panginoong Hesus kung sila ay daratnan na tumutupad sa kanilang mga gampanin. Kaya nga mga kapatid, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Napakalalim na Tagalog. Pero sabi nga, huwag na tayong magdalawang isip. Huwag na tayong magpa-relax-relax. Kundi gampanan natin yung ating tungkulin bilang kaisa sa sambahayan ng Diyos. Kabilang sa sambahayan ng Diyos. At ito ay dapat nating gawin sapagkat sabi nga, ang mga araw ay papalapit na. Mapalad ang mga taong tumutupad sa naisin ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan ng kapahingahan, kaluwalhatian, kasaganaan, at walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo.
Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin upang mahayag sa aming buhay bilang kabilang sa iyong iglesia, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang manguna sa amin. Tulungan mo po kami na bagamat kami ay humaharap sa mga matinding pagsubok sa aming buhay, ay kakitaan po kami ng kasiglahan ng buhay na nagiging motibasyon sa mga kapatid po namin na nanghihina. Aming Diyos, tulungan mo rin po yung aming mga kapatid na minsan ay nakalilimot hindi lamang sa pagdalo kundi sa kanilang sariling kaugnayan sa inyo. Na muli ay palakasin mo po sila sa kanilang kaugnayan sa kanila. Ibalik mo po sila, Panginoon, sa init ng kanilang pananampalataya sa inyo. At magpatuloy sila sa gawain, sa gampanin na ipinagkatiwala mo po sa amin bilang kabilang ng iglesyang ito. Marami pong salamat sa mga katotohanan ito. Tulungan mo po kami na mahayag ito sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Rest, Lord Jesus, ruler of all nations, oh, thou of God, and thou Son, we will I cherish, we will I honor, thou my soul's glory, joy, and pride. Manalangin tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo po na siyang ibinibigay mo po sa amin. Maraming salamat sapagkat hindi mo po kami pinababayaan, Panginoon, na manatili sa aming kalagayan. Na bagamat hindi po kami nagkakasama-sama sa pagtitipon, ngunit sa pamamagitan po ng mga online service, Panginoon, ay pinag-iisa mo po kami, Panginoon, upang ikaw ay aming luwalhatiin, papurihan, pasalamatan sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Kaya, Panginoon, tanggapin mo po yung aming pong taus-pusong pasasalamat sapagkat muli ay pinapanumbalik mo sa aming mga puso yung init ng aming kaugnayan sa inyo at yung gampanin, tungkulin na dapat po naming gawin sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Ngayon, naway sumayinyong lahat ng pagpapalat biyaya ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, ang pag-iingat ng Banal na Espiritu mula ngayon magpakailanpaman. Siya nawa. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. At ngayon ay Oktubre na. Biruin nyo yun, Oktubre na. At malapit na tayo sa December. Magkaroon kaya tayo ng Christmas party online. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa inyo at patuloy tayong pagpalain ng Diyos.